Hindi umano tututulan ng kanyang amang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-amyenda sa saligang batas para maitama ang mga butas nito, mistulang malamig naman si House Majority Leader Sandro Marcos. It's a wrong timing and a wrong place, sagot ni Representative Marcos nang tanungin ukol sa itinutulak ni Antipolo City Representative Ronaldo Puno na pag-amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng Constitutional Convention o CONCON. Ipinaliwanag ng mambabatas na magsisimula pa lamang ang pagdinig ng Kamara sa 2026 National Budget na nagkakahalaga ng 6.7 trillion pesos kaya wala umanong panahon ng mga ito sa tsa-tsa. Nasa budget pa lamang tayo, let's not bring that up. Dagdag pa ng Batang Marcos na siyang nagdedesisyon kung ano ang dapat at hindi dapat talakayin sa plenaryo ng Kamara at maging ng mga committee. Anumang araw ay ihahain naman ni Puno ang joint resolution para magpatawag ng CONCON na siyang mag-aamyenda sa saligang batas. Layunin nitong bigyang linaw ang ilang katagakabilang na ang forthwith sa impeachment trial na iba-iba ani ang pagkakaintindi kaya hindi nagkakaroon ng agarang pagliliti sa articles of impeachment na isinampa ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Puno na inilatag na nito kay House Speaker Martin Romualdez ang kanyang plano at maging sa ibang senador subalit hindi nagbigay ng opinyon ng mga ito kung susuportahan ba o hindi ang tsa-tsa sa pamamagitan ng CONCON. Sa ilalim ng 1987 Constitution, maaaring amyendahan ang saligang batas sa tatlong paraan na kinabibilangan ng CONCON, Constituent Assembly, CONAS at People's Initiative o PI. Gayunpaman, mas pinili ni Puno ang CONCON kung saan maghahalal ang taong bayan ng delegado na mag-aamyenda sa saligang batas dahil kung CONAS aniya ay maiistorbo ang trabaho ng mga senador at congressmen habang malabo naman ang PI dahil hindi ito tinanggap ng mamamayan noong nakaraang kongreso. Samantala, bagamat tutol si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, tuloy pa rin ang investigasyon ng kapulungan sa mga anomalya sa flood control projects bukod sa House Committee on Public Accounts na pinamumunuan ni Bicol Party List Representative Terry Ridon. Magpapatawag din umano ng hiwalay na investigasyon si House Committee on Metro Manila Development Chairman at Caloocan City Representative Dean Asistio. Ayon sa tanggapan ng mambabatas, aalamin ng nasabing komite ang ugat ng issue ng pagbaha sa Metro Manila noong July na nakaapekto sa buhay ng 14.7 na milyong individual sa Kalakhang, Maynila. Bahay, buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan ang apektado ng mga patinding pagbaha. Talala pa ito dahil sa climate change. Ang matindi pa rito, may ilan pang umano nagpapaasa dito. Gayunpaman, tinuturing ng ilang observer sa Kamara ang mga investigasyong ito na pagsuway sa bastonero o House Majority Leader na si Marcos dahil hindi sumasang-ayon ng Kamara sa pag-iimbestiga sa mga congressman na nakakaladkad sa anomalya na isiniwala sa mga nakaraang investigasyon ng komite ni Ridon na mga basura ang itinuturo ng ilang mababatas na